Nasa locker room ako at naghahanda na para umuwi. Nagtatrabaho ako noon bilang isang stockist sa wine cellar department ng isa sa mga nauna at sikat na mall sa Makati. Medyo mahigpit sa mall kaya isinisiguro kong nakahanda na lahat nang ipipresenta ko sa gwardiya sa aking paglabas. Nang naayos ko ng lahat, ay nagmamadali na akong lumabas sa locker room. Medyo malayo pa kasi ang aming dalawang sakay pa ako. At mula sa pinapasukan ko, ay maglalakad pa ako patungong EDSA para doon sumakay ng bus. Tapos, sasakay pa ako ng jeep. Pagbaba ko naman ng crossing. Sa Mandaluyong kasi kami nakatira. At saka, gustong gusto ko na talaga magpahinga. Dahil ang dami naming deliver at ginawa nung araw na yon. Habang naglalakad, ay may pangilan-ngilan akong nakakasalubong. Noong una, ay wala naman akong napapansing kakaiba. Maituturing kong isang karaniwang araw lamang iyon. Katulad ng iba pang mga araw sa tuwing ako ay pumapasok. Pero biglang nagbago ang lahat. May mga poste naman ng ilaw yung aking nilalakaran pero may mga bahagi pa rin kasing medyo madilim. At isa sa mga parting ito ay may bigla na lamang lumitaw na isang lalaki na nakasuot ng formal at makakasalubong ko. Pero nagpatindig ng aking balahibo ay nang mapansin kong wala itong ulo. Dahil doon ay natigilan talaga ako at pansamantalang hindi nakagalaw. Abot-abot ang kabang naramdaman ko. Hindi naman ako matatakoting tao at hindi nga rin ako naniniwala sa mga kwentong katatakutan at kababalagan. Pero yun din ang unang pagkakataon na nakaranas ako ng ganong pangyayari. Kaya ikinagulat ko talaga yun at nakapagdulot sa akin ng matinding takot. Nang tila may masmasan ako, ay saka ko palang ipinagpatuloy ang aking paglalakad. Pero hindi talaga mawaglit sa isipan ko yung nakakatakot na pangyayaring yon. Nang malapit na ako sa amin at papara na sana, ay biglang bumagal yung pagandar ng aming sinasakyan. Kung kaya sumilip ako para alamin kung bakit. Napansin kong may mga taong nagkalat sa kalsada. Ang marami sa kanila ay nakatumpok at tila may pinagkakaguluhan. Nahalos sakupin na ang buong kalsada kung kaya nahihirapan ang mga sasakyang makadaan. Dahil dito ay pumara na rin ako. Tutal naman ay malapit na at halos hindi na rin umaandar yung jeep. Habang papalapit ako sa mga taong nagkakagulo, ay narinig ko yung mga sinasabi nila at nakikita ko yung kanilang mga reaksyon. Kaya sa halip na magpatuloy at baliwalain niyon, ay napapihit ang aking mga paa para makiusyoso din at tingnan para kumpirmahin yung kanilang mga sinasabi. Medyo na-curious na rin kasi ako at laking gulat ko nang makita kong isang lalaking nakahandusay na naliligo sa sariling dugo. Kilala ko ang lalaki. Kababata ko siya ngunit hindi nga lang kami malapit sa isa't isa. At ang mas lalong ikinagulat ko ay nang mapansin ko ang suot niyang damit. Dahil ganun-ganon yung damit ng lalaki na nakasalubong ko na walang ulo.
noon, hapon na, at abala kami ng mga kapatid ko sa kusina. Nang biglang dumating ang isa naming pinsan at ginimbal kami ng hatid niyang balita. Wala na raw ang kuya niya. Sabay kaming lumaki ng kuya niya at magkasundo talaga kami. Bukod sa magpinsan, ay masasabi kong matalik pa kaming magkaibigan. Bukod sa matinding lungkot na naramdaman ko nang marinig ko ang masamang balita na iyon, ay may isang bagay pa akong agad na naalala. Madalas kasi magkwento sa akin si Nilo na may mga nagpapakita sa kanya. Kaya kaagad na pumasok sa isip ko na marahil ay may kinalaman ang mga ikinukwento niya sa akin tungkol sa kanyang pagkamatay. Malimit niya kasing may kwento noon sa akin na may mga gustong makipagkaibigan sa kanya at hindi sila tao, kundi mga engkanto. Hindi ko naman kayang patunayan kung totoo nga bang talaga ang kanyang mga sinasabi dahil hindi ko naman nakita. Pero kilala ko si Nilo, kaya lang hirap pa rin akong paniwalaan ang ukol sa mga bagay na ito. Kaya naisip ko noon na baka yun ang naisip niyang paraan para takasan yung problemang nararanasan niya sa kanilang bahay. Hindi kasi maganda ang pagtrato sa kanya ng kanilang ama. Lagi siyang sinasaktan nito, lalo na kapag nakainom. Pagkukwento pa nga ni Nilo, wala siyang natatandaang masayang araw nilang magtatay. O kahit man lang naging mabait ito sa kanya, kahit minsan. May usap-usapan kasi na si Nilo ay anak ng dating nobyo ng kanyang ina. Kaya mainit ang dugo ng tatay niya sa kanya. At mas lalo pang tumibay ang hinala ko noong huli na baka nga totoo at may kinalaman talaga yung mga sinasabi ni Nilo sa kanyang pagkamatay nang malaman kong nahulog pala ito mula sa puno ng nyog. Maaari naman talagang mamatay ang isang tao kapag mahulog sa puno ng nyog kung ito ay mataas. Pero ang inakyat niya kasi ay yung mababa lang at iyon ang nakapagtataka. Nakwento pa ng isang kapatid niya sa amin, hindi naman daw tumama ang ulo nito sa matigas na bagay katulad ng bato. Damuhan pangaraw ang paanan ng puno ng nyog. At ang timano, pagkabagsak nito sa lupa, ay hindi na gumalaw. Akala pangaraw nila ay nagbibiro lang ito dahil hindi talaga nila naisip na maaaring kamatay ng isang tao ang mahulog sa napakababang puno ng nyog na iyon. Pero nang kanila na itong lapitan, ay hindi na humihinga at nangingitim na ang mukha. Dito na nila nalaman na wala na itong hininga. May naikwento din sa akin noon si Nilo na minsan na siyang nakarating sa lugar ng mga engkanto. Napakaganda umano ng lugar ng mga ito. At sabi niya, kapag kanyang kinain yung pagkain na iniaalok ng mga ito sa kanya, ay hindi na siya makakabalik pa at doon na siya tuluyang maninirahan. Kaya siguro ay nagpasya na si Nilo na doon na tumira. Baka hindi na niya nakayanan pa yung sakit na kanyang nararamdaman sa kanilang pamilya, lalong lalo na yung mga ginagawa sa kanya ng kanilang ama. Kung kaya siguro mas pinili na lang niyang doon na manirahan. Ang kwento kong ito ay nangyari noong mga bata pa kami. Bakasyon noon at kasalukuyang kami naglalaro ng mga kaibigan ko. Nang bigla na lang naisipan ng isa sa amin na maligo sa lawa. Nagustuhan naman naming lahat yung sinabi niya, kung kaya
Nagtungo kami sa pinakamalapit na lawa na naroon sa aming lugar. Iyon na ang pinakamalapit, pero nasa 3 kilometro din siguro ang layo noon mula sa amin. Nasa liblib na lugar iyon at may mga kwento-kwentong kumakalat tungkol sa nasabing lawa. May kwentong nakakatakot, misteryoso umano ang lawa at marami na ang nalunod. Pero hindi kami naniniwala. Sa palagay kasi namin, sinasabi lang ang mga bagay na iyon patungkol sa lawa para wag punta ng mga tao upang doon maligo. Dahil may mga usap-usapan din na gagawin na iyong pribado, i-develop para gawing resort upang pagkakitaan. Hindi na kami umuwi ng mga oras na yon sa kanya-kanya naming bahay para kumuha pa ng damit. Dahil mapapansin pa kami ng aming mga magulang at siguradong hindi kami papayagan. Kaya dumiretso na kami doon. Tumagpas lang kami ng isang buwig na saging na tanim ng isa naming kalaro para mayroon kaming makain habang naliligo. 3 sa aming magkakaibigan ay minsan nang nakaligo doon, pero ako at yung 2 pa naming kasama ay hindi pa. Bali yun ang unang pagkakataon na makakarating kami doon. Pagdating namin doon ay napansin kaagad namin yung ganda ng tanawin, pero kapansin-pansin din na napakatahimik ng lugar. Wala kang ibang maririnig kundi yung lagaslas ng tubig. Hindi naman kalakihan yung lawa. Yung tubig ay nagmumula sa isang maliit na talon. Mabilis kaming naghubad ng aming mga damit at kaagad na lumusong sa tubig. Parang may yelo yung tubig sa lamig. At dahil sa mga bata, kung kaya ang ingay naming magkakaibigan, wala kasing mapagsidlan yung aming kasiyahan. Lalo na yung kaibigan naming si Rene na siyang tumatayo namin na parang pinaka-leader. Mas matanda ito sa halos lahat sa amin ng 1 taon. Siya rin ang pinakamagaling sa aming lumangoy. Walang humpay ang ginawa namin paglalaro at paglangoy sa malamig at malinaw na tubig ng lawa. Umakyat pa nga kami sa mga bato at mula doon ay tumatalong kami papunta sa tubig habang sumisigaw ng malakas. Nang makaramdam ako ng pagod ay naisipan kong magpahinga na muna at kumain. Habang kumakain ay bigla ko na lang narinig yung pagsigaw ni Rene at nakita kong kumakawag-kawag ito sa tubig. Nagtawanan naman yung iba naming kasama sa pag-aakalang nagbibiro lang ito, hanggang sa bigla na lang siyang lumubog. Pero hindi namin yun pinansin dahil ang buong akala nga namin ay nagbibiro lang ito at nagyayabang para ipakita na naman sa amin na kaya niyang tumagal sa ilalim ng tubig. Sabik naming inabangan yung muli niyang pag-ahon, pero hindi na siya muli pang lumutang at hindi na rin namin siya nakita pang muli. Pero nung mga ilang minuto nang lumilipas matapos yung lumubog ay medyo kinabahan na rin kaming magkakaibigan, kung kaya nga lumusong kaming muli sa tubig para tulungan sana siya. Pero ang nakapagtataka ay hindi namin siya nakita. Tulad ng sabi ko, hindi kalakihan ang lawa, kaya walang dahilan para hindi namin makita si Rene. Malinaw din ang tubig at malinis din ang ilalim nito. Dahil doon ay natakot kaming magkakaibigan at nagpa siya ng umalis doon sa lugar kahit hindi pa namin nakikita si Rene. Gulat na gulat ang mga magulang at kapatid niya nang ikwento namin kung ano ang nangyari. Sinisi nila kami. Kahit pa nga alam naman namin na ang anak nila ang siyang nakaisip na maligo doon sa lawa. At siya rin ang nagyaya sa amin.
Nagtulong-tulong yung mga taga sa amin na hanapin si Rene. Sumama din kami sa kanila nang bumalik doon sa lawa. Hinalughog nila ang buong lawa pati na rin yung kapaligiran nito. Pero hindi na talagang muli pang nakita si Rene. Hoy, narinig kong saway sa akin ng ate ko. Pinipigilan niya ako dahil sa ayaw kong tigilan yung masarap na ulam na nasa aking harapan. Naimbitahan kasi siya ng isa nilang kaklase na dumalo sa karawan nito at kanya akong isinama. Ewan ko ba kung bakit naisipan pa niya isama ako. At pagkatapos ay sasawayin lang rin niya pala ako at pipigilan. Gayong alam naman niya na malakas akong kumain at mahilig talaga sa mga masasarap na ulam. Lalong-lalo na yung mga putaing hindi naman namin palaging natitikman. At isa pa, kakaunti lang naman ang mga bisitang naroon. Base nga sa pagkakarinig ko, ay halos mga kamag-anak lang ng kaklase niya ang mga ito. Asikasong-asikaso kami nila ate. Kasama ng iba pa nilang kaklase na naroon sa lamesa namin at katabi. Pakiramdam ko pa nga parang nasa aming lahat ang kanilang atensyon. Para bang palagi nila kaming tinitingnan at binabantayan yung bawat naming galaw. Kaya siguro yun din ang dahilan kung kaya sinaway ako ni ate. Marahil ay nahihiya siya para sa akin. Pero hindi ko na lang iyon pinansin. Basta kakain ako at sasamantalahin ang pagkakataon. Yun yung nasa isip ko. Kaya tinikman ko talagang lahat. At tuwang-tuwa naman sa akin yung nanay ng kaklase ni ate. Kumain lang daw ako ng kumain at magpakabusog. Bagay na ikinatuwa ako naman at lalo pa akong ginanahan. Pati yung mga panghimagas ay wala talaga akong pinalampas. Tumigil lang ako nang hindi ko na talaga kaya. Hanggang sa naramdaman kong tinatawag na ako ng kalikasan. Kung kaya nakisuyo ako kay ate para sabihin niya sa kaklase niya na magbabanyo ako. Tumayo yung kaklase niya at sinamaan ako kung saan naroon yung banyo. Bali nasa likod yun ng bahay at nakahiwalay. Sinabihan niya ako na bilisan ko raw at bumalik kaagad sa mesa namin pagkatapos ko. Kaya napaisip ako kung bakit. Dahil wala pa naman silang nabanggit na may gagawin kami. Kaya na-excite ako. Dahil siguro may sorpresang inihanda yung kaklase ni ate para sa amin. Kung kaya pinagmamadali niya ako. Pagkatapos kong matugunan yung tawag ng kalikasan ay kagad na akong lumabas ng banyo. Pero nang isasara ko na yung pinto ay may napansin ako. Nakakita ako ng dugo. May katabi kasi yung banyo na parang maliit lang din na kwarto. Pero nakasarado yung pinto. Nayari lang sa kawayan. Nakakadena iyon at nakapadlock. At dahil nga sa yari lang yung pinto sa kawayan, kung kaya may mga siwang. At hindi rin kasi sukat at nakalapat yung nasabing pinto doon sa laki ng kwarto. Kaya sumilip ako. At nagimbal ako sa aking nakita. Ang buong akala ko kasi ay baka galing lang yung dugo sa baboy na kanilang kinatay o di kaya'y baka. Basta hayop ang nasa isip ko at hindi ko inaasahang sa tao. May malaking planggana akong nakita at malaking kawa na nasa loob. Parehong may laman
at natatabunan ng daon ng saging. Pero may mga nakalabas at nakalantad. May nakita akong buhok at kamay na nakalabas mula doon sa kawa at planggana. Dahil doon ay natakot talaga ako at kinabahan. Nagmamadali akong bumalik kanila ate at niyaya ko na silang umuwi. Nagtaka pa nga sila kung bakit daw bigla ako nagyaya. Sinabi ko sa kanila na basta kailangan na naming umalis. Kaya magdahilan na lang sila sa kanilang kaklase. Ayaw pa nga nila kaming payagan at pinipilit na magpaabot doon hanggang hapunan. Pero hindi talaga pumayag at halos hilahin ko sila ate palabas. Nang nasa bahay na kami ay tsaka ko palang ikinuwento kay ate ang lahat ng nakita ko. Halos di naman siya makapaniwala sa kanya mga narinig mula sa akin. Pero napatunayan ko sa kanya na totoong lahat ng aking sinasabi nang hindi na pumasok ang kanilang kaklase at bigla na lang umalis sa kanilang lugar at lumipat ng tirahan. Samantalang kakalipat lang nito sa paaralan namin. Nakwento pa nga ni ate, bagong lipat lang ang mga ito sa kanilang tinitirahan. Galing daw ang pamilya nito sa isang probinsya sa Visayas.